Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo. I-talk to Papa na. Hello po. Ayun. Ano pangalan? From Angela na lang po. Angela. Hello, Angela. Welcome sa Talk to Papa. So, about saan ito? Kasama si Papa Ace at si Papa Johan at... Before that, Angela, no, lahat ng mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform ng Barangay LS. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Okay. Sige, ano bang nangyari? Paano mo gustong simulan ng story mo, Talk to Papa na? Simulan ko po sa father ko and kung paano po nakilala ni Mama yung stepfather ko po. Okay. Since 2019 po kasi, yung father ko po kasi is addict po. Oh. Ayoko na lang po magpakilala. Yung father ko po kasi, yun nga po, addict po siya. Doon po kami nakatira sa kanila noon that time. Tapos may time po na pinapalayas niya kami. Ano po kasi, 6 po kami magkakapatid. Siyempre, pag pinapalayas po, ayaw po namin sa lahat, ayaw po ni Mama na hiwa-hiwalay kami. Eh di sama-sama po kami, paglalayas kami, may time po na matutulog po kami sa ilalim ng truck. How? Ilan kayong magkakapatid? Nung time po na yun, yung time na yun, pa lang po kami, 5. 5 na kayo, tapos magkakapatid. yung nanay mo. Tapos kapag yung tatay mo, nag-a-addict siya, nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot, nagwawala siya, inaaway niya yung mama mo, tapos pinapalayas kayo. Ganon yung nangyayari, tama ba? Kapag nakakagamit naman po siya, hindi po siya tsaka nananakit. Ano lang po, pag hindi po siya binibigyan ng pera pang gamit niya, doon po siya nung time na nananakit siya. Okay, Wala po tapos... kasi siyang trabaho. Nung time po na yon, si Mama po yung nagtatrabaho. Tapos time po na yon, nangangalakal lang po si Mama. Oh, okay. Sumasama po kami noon ng ate ko. Bali, lang po, pangalawa lang po ako sa aming magkakapatid. Yung ate ko po kasi ngayon po yung ate ko may anak na. Bali ako na po yung tumatayong ate sa lahat kasi po ako yung pangalawa. Pero nung time na yun, na tumitira kayo sa ilalim ng truck, di ba delikado yun? Doon naman po yung sa loob po siya ng junk shop. Kasi po, diba, sa loob ng junk shop may mga truck po doon. Like yung mga naghahakot po ng mga kalakal. Doon po, sa loob po ng junk shop. So kapag nagwawala yung tatay niyo, dun yun yung nagiging tulugan niyo, ganon. Opo. Tapos, po siya, magmamakaawa po siya kay Mama na maging okay. Eto naman po si Mama, syempre, hindi niya po matiis. Pagbibigyan niya na lang po. Kasi po, naawa rin po siya sa sitwasyon namin. Walang trabaho yung tatay mo, 'di ba? Anong nakakaawa sa kanya? Wala siyang trabaho. Hindi siya nagpo-provide para sa inyo. Eh si mama mo lang yung nagtatrabaho. Tapos hihingiin pa niya, pambisyo niya. Kasi nung time po na yon, yung kapatid ko parang lang po, 2 years old. Yung bunso po namin noon. Lalo na yun, kailangan ng ng gatas, ng mga vitamins. Okay. So gaano katagal na na-experience nyo yung ganito na tuwing nagwawala siya, pupunta kayo sa ilalim ng truck para doon matulog? 2019 po yun eh. Pero hindi pa po yun yung last. Bago po yun mag-pandemic. So madaming beses na nangyayari ito? Madami na po kaming beses na time na pinalayas niya po kami. Malakas po kasi yung loob niya kasi nga po, alam niya pong wala po kaming pupuntahan, wala po kaming sariling bahay. Yung time po na yon, mayroon pa po isang beses na nag-away po sila. Nabukulan niya po yung ate kong panganay. Yung time po na yun, wala pa pong anak yung ate ko. So Nabukulan siya po. sinasaktan niya talaga kayo? Opo. Po kasi, may, parang inaano niya po kasi yung ate ko, binabastos niya po. Okay. Umaabot sa ganon?
O maabot po. Nagsusumbong po si ate kay mama. Naniniwala naman po si mama. Mm-mm. Kasi po, alam po ni mama na hindi naman po imposible yon. Dahil siya ay nag-a-addict. Opo. So nung nalaman ng mama mo na ganito yung ginagawa, may ginawa ba siya? Nag-away po sila nun. Babatuhan po ng mga gamit. Mhm. Pero wala So ba siyang parang ginawang minomolesta niya yung kapatid mo. Sa amin po kasi walang kakwento. Taga-ano po kasi kami, San Mateo. Mhm. Nung barangay po kasi doon, yung tipong pag magsusumbong ka, sasabihin lang po nila, away pamilya lang. Kahit ano po, wala po silang gagawin. Sasabihin nila, humingi na lang po ng paumanhin. Hindi man lang po nila aanuhin. Yun kasi yung role ng barangay. Diba? Ano po? Kapag merong mga nagkakasira, is pag-aayusin nila, settlement talaga yung meron Yun sa kanila. lang. Pero kung sobrang malala na yung ginawa niya, pwede na natin yung may time po kasi i-akyat. na Pero pwede nagpabarangay nila kayong po kami. tulungan. Mm. Nagpabarangay po kasi kami noon. Ano pa lang po kasi ako noon parang 11 years old po. Mm. Nagpabarangay po kami noon. May bukol po yung ate ko. Nagdudugo po yung ulo niya, sobrang laki ng bukol. Ang sabi lang po ng barangay, pagamutin na lang daw po, ipagamot na lang daw po yon. Tapos humingi na lang daw po ng pasensya sa isa't isa. Ayusin na lang daw po. Kahit ilang beses na po kasi kami nagpabarangay, hindi man lang po nilang maano si Papa. Kasi po, one day po, nakulong na po yan si Papa. Mhm. Kasi po, nagnanakaw. Para lang po may panggamit siya. Wow. At alam sa barangay nyo na gumagamit siya. Ganun ba? Opo, alam po nila yon. Kinatatakutan kasi si Papa sa barangay Paano siya nakalaya nung time na yon? Di ba't nakulong siya? Yung lola po namin, yung mama po ni Papa. Siya yung gumawa malakas ng po sa paraan. barangay. Opo. Malakas sa May barangay. time po na nakulong siya, 4 na buwan po. Mm. Tapos nagulat na lang po kami, nakalaya din po siya agad. Sa edad po ng ate ko na 16, may jowa po siya noon. Naintindihan po ng jowa ng ate ko yung sitwasyon namin. Kaya nangupahan po yung ate ko, pati yung jowa niya. Tapos kinuha po ng ate ko kaming lahat nila mama. Mm. Oh. Doon po kami tumira kala mama. 16 pa lang po nung ate ko noon. Doon po kami tumira sa ate namin. Oo. Ano po, tunog po si Papa nung time na yon. Bumalik po ako sa bahay. Kinuha ko po yung 2 kong kapatid. Mhm. Dala po namin yung mga damit namin. Ano po, hirap na hirap po kami noon habang naglalakad. Tapos may tumulong po sa amin na tricycle driver. Dinala po kami noon hanggang doon sa bahay ng ate namin. Mhm. Tas May naiwan ba doon sa bahay? I mean, doon sa wala bahay, no? po. So, wala naiwang po. solo yung tatay niyo doon. Opo. Okay. So, ano pa mga sumunod na nangyari? Nakapagkarating niyo sa bahay ng ate niyo? Yung pinag-awayan po nila nung pinag-awayan po nila dati ni Papa na may lalaki po si Mama. Totoo po 'yon. Doon din po So, Pero hindi lang bago basta-basta po ano yun. So, kumbaga, siguro napagod na din yung mama mo sa sitwasyon na ganon. So, naghanap siya or nakakilala siya ng isang tao. 'Di ba? Na pwedeng Bago makatulong po sa kasi kanya. Okay? habang nung magkakasama po kasi kami nila Mama, Oh. marami din po kasing babae si Papa. Okay. Marami po kaming mga kapatid sa labas. Meron po nung kapitbahay namin. Alam po ni Mamang mga kapatid po namin yung 2 po naming kapitbahay dati. Alam po ni Mamang kapatid po namin yon. Sa tatay niyo. Opo. Okay. So, totoo yung yung may iba itong nanay niyo. Yung bunso po namin, opo, totoo pong may lalaki si Mama. Mhm. Tapos, ay ano pang nangyari? Nalaman din ba ng tatay niyo? Nalaman niya na po. Nandun po kami nun kalahati. No? Nung time na yon nandun na nga po kami kalahati. So, Sa ate pati ko yung naman. lalaki isinama din ng mama mo sa bahay ng ate mo? Hindi po. So, paano? Paano naging sitwasyon nun? May anak din po kasi sa una yung lalaki ni Mama.
Okay. Pero hiwalay na po yun. Hiwalay na po sila ng asawa niya. Yun sa lalaki po ni mama. Yung una niya pong asawa, hiwalay na po. Okay. Tapos? Bali, doon na nga po kami nun sa ate namin. Kasama po namin yung bunso naming babae na ang edad po ata nun, mga 2 years old pa lang po siya nun. Eh yung kapatid po naming babae na yon, yung bunso namin nung time na yon, hindi na po yun anak ni Papa. Anak na po yun ng lalaki ni Mama. Nung stepfather ko po ngayon. Okay. Tapos So, po, matagal na din yung relasyon nila na nakatago lang, ganun. mga 3 years po. Okay. Parang nagsasama pa si papa mo at si mama mo, 1 taon na po sila magkarelasyon po. magkarelasyon. And then, Opo. yung bunso na anak ng mama mo o yung bunso niyong kapatid, doon na pala sa lalaki na yon. Tama ba? Opo. Okay. So, kumusta naman itong lalaki na ito? Kinukuha po ni Papa yung bunso namin hanggang sa sinabi po namin na hindi niya anak yon. Ah. Pero ayaw niya pong tumigil. Wala daw po siyang pake. Bakit daw? Bakit kinukuha yung bunso? Ano po, yung bunso po namin, may kapatid pa po kaming lalaki. Ilan ba kayo total na magkakapatid? Lahat-lahat po, ngayon po, lahat-lahat, 9 po kami. Siyam. 9 po, namatay po yung 3. Ilan ang kapatid mo doon sa tatay mo, sa totoo mong tatay? Ngayon, Noon. Sa bagay, noon at ngayon, Ngayon. kapatid mo pa rin naman sila doon Oo. sa tatay mo. Okay. 4 po. Apat lang kayo doon sa tatay mo, na totoo. Kung kasama po yung namatay, 7 po. Okay. Oo. Yung the rest na buhay ngayon, ilan? Bali, 6 po kami, yung 2 po sa stepfather ko. Ayun. Okay. So, Mhm. 4 doon, tapos 2 sa stepfather mo. So, Opo. ano ang nagiging problema? Bakit gusto daw kunin ng tatay mo itong kapatid mo na hindi naman niya anak? Paraan niya lang po yun. Gusto niya po kunin yun para po mapabalik po ulit si mama doon. Eh di na po binigay ng ate ko. Mm. Tapos nagalit po yung papa ko sa jowa po ng ate ko nung time na yon kasi daw po tinulungan daw niya po kami lumayas. Parang Mhm. tinulungan daw po kami magtago. May time po na inaabangan niya yon, inaabangan niya kung saan dadaan po yung jowa ng ate ko. Okay. Tapos ito na po, nabuntis po ulit si mama ng stepfather ko. Mm. Doon na po sila nagsama. Ng stepfather mo. Opo. Okay. Saan sila tumira? Mm-mm. Malapit lang din naman po sa bahay ng ate ko. Mga ano po. Sinong mga Ano? sinama? Hindi kayo isinama ng mama mo? Ang sinama po ni mama, nung lola ko po, Ha? lola ko po na matanda ang sinama ni mama. Tapos ako po. Tapos yung Tapos? 2 pong anak po ng stepfather ko. Mm-mm. So, yung iba yung kapatid, Naiwan po doon sa ate ko. so okay lang naman yon. Okay lang po yun sa ate ko kasi alam niya po kasing mga bata, magkakaaway-away lang po kapag Mm-mm. magkakasama. Magkalapit lang naman po, kaya okay Nasa lang po isang kay barangay. Nasa isang barangay. mama. Opo, sa Okay. isang barangay po. So, Halos tapos? bahay ko po yung pagitan. Okay. So malapit na malapit Nung lang. unang- Okay. Unang sama po nila mama, unang buwan, maayos po yung trato niya sa amin. Mm. Pero, Hanggang sa nanganak na po si mama, maayos pa rin po yung mhm. trato niya po sa maayos po yung trato ng stepfather po namin sa amin. Mhm. Kaso, Sa bahay naman po, sa bahay po namin, syempre, kumbaga ang matatawag lang po na sampid, ako lang po, pati yung lola ko. okay. Kasi, ang anak niya po, diba, yung 2 po, tas si mama lang ang obligasyon niya. Pero obligasyon kayo ng mama nyo. Opo. Ang point ko po kasi dito,
Actually, tama naman po, bata pa po ako, di po ako pwede magsalita. Pero ang point ko po kasi, diba, dapat po, kung mag-aasawa siya ng single mom, dapat mahalin niya rin po yung anak niya, ng mga anak nun. So, hindi ganun ang nangyari. Bakit? Hindi po. Paano kayo tinatrato ng stepfather mo? Nako, Yun mga ang dapat kapuso, nating laban. mga kabarangay. Totoo yung sinasabi niya kasi package deal yun eh. Mm-mm. Kapag ka ikaw ay nakipagrelasyon sa isang single mom, syempre may mga anak yan. Mhm. Kung hindi mo kayang mahalin yung mga anak niya, wag mo nang pasukin. Yeah. At doon naman sa mga single mom na papasok sana sa relasyon, sana i-assure nyo na uunahing mahalin yung anak nyo kesa sa inyo. Ayun na. 'Di ba? Pero Kasi- Kasi? Siyempre may mga tao kasi na gusto lang is yung babae o yung anak, wala na silang pakialam doon. Pero siyempre, ikaw bilang nanay ng mga Mhm. anak mo, dapat Mhm. bit-bit mo ang mga inakay mo. Yeah. Hindi mo yan pwedeng... Basta pabayaan lang. Yes. So, gaano katagal? Magkakasama na nga po kami noon ng stepfather ko sa isang bahay. Mm-mm. Pag nag-aaway po kasi sila nila mama, pag nag-aaway po sila nila mama, lagi niya pong sinasabi na sampid po kami ng lola ko, palayasin daw po kami kasi di daw niya po kami obligasyon. Mhm. So, anong Tapos- ginagawa ng mama mo? Nagagalit po siya kasi sabi po ni mama, ikaw yung nagyaya na magsama tayo tapos hindi mo tatanggapin yung anak ko. Anong sabi nitong stepfather mo? Wala po siya, matapang po siya. Sabihin niya lang po na noon yon wala na akong pakialam. Noon yon, nagbago na ang lahat. Wait, kumusta ba itong stepfather mo? May maayos ba siyang trabaho? Nakakapag-provide ba siya para sa mama mo, para sa mga kapatid mo, sa inyo? Nung nagsama po kasi sila ni mama, hindi na po nagtatrabaho si mama. Hindi niya na po pinagtatrabaho. Mm-mm. Nangangalakal lang din po siya. Pero ang laki po kasi lagi ng pera niya. Malakas po siya kumita. Mm-mm. As in, kaya niya nga po kumita ng 10,000 sa isang araw. Oh, Opo. sa pangangalakal din yon? Opo. Oh, malaki yun ha. Pero, Ang pinakamaliit na kita niya po parang 500 po sa isang araw. pero paano mo nalalaman ang mga ganitong bagay? Kasi naranasan na rin po ni mama yun eh. Na kumita ng 10,000 sa isang araw? Opo, pero yung 10,000 naman po, parang ano lang po yun, tsambahan lang po kung marami po silang makuha. Ah, hindi palagi. Per Okay. day? Mm-mm. Parang mag-change career na ako ah. Parang masarap mangalakal ah. 10,000? Saan niya at mapuntahan? Aray ko. Pero kidding aside, no? Ano yon? Siguro mga nakakachamba, nakakaswerte. Yes. Okay. Tapos one day po, nagulat na lang po ako kasi naging mabait po siya sa akin. Nung time Dahil? po na yun, nag-aaral na po ako ng first year high school. Pang umaga po ako. Tapos sinabihan niya po kasi si mama na magtrabaho na. Eh di nagtrabaho po ulit si mama. Mhm. Kasi yung kapatid ko po na bunso, yung bunso na po ngayon yun. Mhm. Mga magdadalawang taon na po nung time na yon. Kaya na pong bantayan ng lola ko. Tapos umuwi naman po ako ng alas 12. Ako rin po nagbabantay maghapon. Mhm. Baga habang papasok po ako, yung lola ko ang magbabantay. Pinatigil niya po si mama pinapasok niya po ulit si mama. Eh di maaga po pumapasok si mama. Pero nagbago po kasi yung trato niya sa akin. May time po na, nung una po, nagchat po siya sa akin na, "Good morning baby, ingat ka sa pagpasok mo." Sino? Tapos Sino binibigyan yan? Yung stepfather ko po. Baby ba talaga yung tawag niya sa'yo? Hindi po, never niya po akong ginanon. Nagbago lang po talaga isang araw. Mhm. Tapos, binibigyan niya po ako ng pamasahe. Aha. Tapos, isang araw nagbago bigla, may mga sumunod na pang ganun. Ano pang mga ginawa niya? Tapos, pagising, naman po, pumasok po si mama. Naiwan po ako sa bahay kasi po nag-aayos pa po ako, paalis pa lang po ako. Tapos yung stepfather ko, paalis pa lang din po. Lumapit po siya sa akin. Mhm. Hinalikan niya po ako ng sa pisngi. Okay. Tapos Tapos?
niyayakap niya po ako. Tas parang gusto niya po ipasok yung kamay niya sa loob ng damit ko. Tinulak ko po siya nung time na yon. Tapos, pumasok na po ako. Tinawagan ko po si mama noon. Umiyak po ako kay mama. Nagalit po ako kay mama. Sabi ko, pag di ka naniwala sa akin, lalayasan po kayo. Oh. Yun po, naniwala po siya sa akin. Eh, hindi naman niya po maano yung stepfather ko na maayos. Baka daw po kasi yung padating lang po ng stepfather ko is naglalambing lang po. Okay, Ngayon po, kumbaga parang nagsumbong naisip po mo lang na gano'n ang gagawin. Pero hindi niya Nagsumbong- ginawa. Ginawa niya po, nagsumbong po ako sa ate ko. Tapos yung mama ko po, parang nagparinig po sila na na yung tita ko daw po ganun na kaya daw po magpakulong ng mga manyakis. Okay. Nagpaparinig po sila ng Dito ganon. sa stepfather mo. Okay, tapos? Pero hindi po nila pinarating na Ginawa nagsumbong po sa'yo. sila. Opo. Okay. Tapos So, may... blinak ko po, Mm. blinak ko po sa social media yung stepfather ko. Mhm. Tapos ano na po, naging normal na po ulit. Tinigilan niya na po ako sa panggaganon. Mhm. May nag-aaway po ulit sila nila mama. Isang araw po nag-aaway po sila nila mama. Sinapak niya po si mama. How? Ano daw pinag-awayan ba nila? Yung gabi na po kasi yon, yung kapatid ko pong baby, pinalabas niya po. Eh syempre baka po mawala. Nagalit po si mama, sumigaw po. Mhm. Tapos, lasing po yung stepfather ko, sinapak niya si mama. Eh di tinulak ko po siya, sabi ko wala siyang karapatan manakit. Kasi nga po, kaya nga po nakipaghiwalay si mama sa tatay ko kasi nananakit po eh. So, Tapos- hindi rin naging maganda ang sitwasyon nyo dito sa stepfather mo. Po. Pero first time nilang naman po ginawa yon. Okay. Ngayon po nagsumbong po ako sa ate ko. Takot po kasi yung stepfather ko sa ate ko. Mhm. Eh di sinugod po ng ate ko yon. Tapos, nangungupahan po kami nung time na yun eh. Yung may-ari po ng bahay, kinampihan niya pa po yung stepfather ko. Na bastos daw po ako. Eh di sinabi ko po yun na, kinakampihan niyo yan manyakis na yan. Hanggang sa nasabi ko po yung mga ginawa niya sa akin. Pero, Tapos, may yung stepfather ko may po, ginawa ba siya talagang like, matapos yung nangyari noon, may ginawa ba siyang masama sa'yo? wala naman po. Pero para po kasing nakakairita na nakakadiri po. Mhm. Ito kailan nangyari? Anong taon? 2024 po ata. 2024. Pero ngayon, kumusta kayo? Ngayon po, lumipat po kami ng bahay. Kasama Kasama nyo po. pa rin si stepfather mo. Kasi diba pag nag-aaway po sila, pinapalayas niya po kami ng lola ko. Aha. Kami lang po dapat ng lola ko yung bubukod kasi Aha. mamang babayad. Pero, Eh hindi po kaya ni mama kasi po maliit lang po yung sahod niya ng buwanan. so anong ginawa nyo? Anong nangyari na? Sumama po ulit yung stepfather ko kasi gusto niya po. Eh di magkakasama po ulit kami dito sa isang bahay. So, ganun pa Ngayon- din yung magkakasama pa rin kayo hanggang ngayon. Opo. So, kumusta ang sitwasyon ngayon? Hindi na ba Sinama- niya ginagawa? Or Hindi na po. ano nang ugali niya meron siya ngayon? Sinama niya po kasi dito yung anak niya sa una, yung lalaki po. So, ang dami nyo dyan. Kami pa rin naman po, may sinama lang po siyang isa niyang anak na lalaki. So, bali apat na ikaw yung anak ng mama mo, tapos yung dalawang anak nila, tapos yung anak ng stepfather mo. Bali apat. Opo, Tapos yung ko lola po, mo. si mama. Okay. So, kumusta ang buhay? May time na naiirita lang po ako kasi po, umagang-umaga pagkagising po ng anak niya, yung una pong anak niya, Mm. wala pong ibang ginawa kundi mag-cellphone. Maski po pinagkainan, hindi niya man lang maligpit. Tapos, kahapon nga lang po, umuwi po siya. Sinabihan niya pa naman ako na hindi daw po ako marunong maglinis ng bahay. Eh kung nakikita niya nga lang po, araw-araw po ako yung naglilinis, tapos yung anak niya wala man lang ginagawa. Kalalaking tao, maski mag-igib ng tubig, di man lang magawa.
Binibaby niya po kasi yung anak niya. Pag time po na uutusan po namin yung anak niya, nagagalit po siya. Tapos kapag uuwi po yung anak niya sa nanay niya, alis po siya dito. Hindi naman po siya nagiiwan ng pagkain pang tanghalian. May sama ka ng loob dito sa stepfather mo? Opo. Gaano? Gaano kasama yung loob mo? Sobra. Kasi po kung tutuusin nga po, kung kaya lang po ni mama, gusto na po namin umalis eh. Mhm. Yun yung pag-ipunan nyo, yun yung gawan nyo ng paraan. Kasi hindi maganda na nakakasama mo pa rin yung tao na yan na minsan namuntik nang may hindi gawing maganda sa'yo. Okay. Kaya medyo natatakot ako sa kapakanan mo as long as nandyan ka at kasama siya. Oo. 'Di ba? Paano kung malasing na naman yan? Pero ito tanong ko lang, may ginagawa ba siyang masama dito sa lola mo? I mean like mga sinasagot niya, mga kung ano mga sinasabi, ganyan. Hello Angela, Hello po. meron ba siyang mga sinasabing mga sasakit na salita dito sa lola mo? Ilang taon na pala si lola? Si Lola, ano po, 79 po ata. Eh anong ginagawa nitong stepfather mo kay lola? Meron bang mga masasakit na ginagawa? Marami po masakit na salita yan. Anong sinasabi ng lola mo? Nanahimik na lang po. Minsan po nagsasalita siya kasi po. Kasi? Kapag hinahanap po, kunwari po hahanapin po namin si mama, sasabihin niya po, wala na, patay na. Eh di nagagalit po yung lola ko. Ay, naku, anong klaseng tao yan? Anyway, so ikaw may trabaho ka ba? Wala po, nag-aaral pa po kasi ako. Nag-aaral ka. Tapos, so far, ganun pa rin naman yung sitwasyon, wala nagbabago. So sana, dumating yung panahon na kapag nakagraduate ka, maging maayos yung buhay mo, iwanan mo yung lalaki na yun, iwanan mo yung, diba, magbukod kayo kung kinakailangan. O hindi ba pwede na bumalik na lang kayo kay ate mo kaysa ganyan yung sitwasyon? Hindi na rin po kasi pwede kasi po nagagalit po yung lola po ng partner ng ate ko. Nagagalit po. Kasi daw nga, po, bakit cargo niya kayo? Ang dami-dami opo, ang nyo. dami na daw po. Eh, isa Doon lang naman daw po inaasa. Gulo na. Doon yun naman iniasa lahat. Diba? Pero pasalamat pa rin kayo, diba? Ng mga panahon na kailangan kayo is yung asawa ng ate mo. Buti mabait, tinanggap kayo. Lahat mo na. Bibihira yung ganun. Anyway, sanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila sa story mo. Balikan ka namin, ha? Sige po. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, ito ang resulta ng mga desisyon ng mga kababaihan. Masakit man, pero totoo. 'Di ba? Ito yung desisyon na akala mo makakatakas ka doon sa kung anumang relasyon, pasakit na meron ka, pero ang hindi mo alam, ganun pa rin pala. At mas malala pa. Yun ang nakakalungkot. 'Di ba? Minsan hindi natin masyadong pinag-iisipan. Akala natin kapag meron tayong nakilala, doon na tayo sasama, mas magiging maayos yung buhay natin doon. Pero hindi po ganun na nangyayari. Kaya minsan, mas okay pa na kung umalis ka man sa karelasyon mo, ipahinga mo. 'Di ba? Bukod na lang. Nang sa inyo Oo. na lang. Unahin mo yung laging unahin yung mga anak. Tandaan natin, hindi po lalaki ang sagot. Para mawala ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon, para matakasan mo yung sitwasyon na meron ka ngayon. Alam mo kung anong sagot dyan? Ano? Unahin mo ang sarili mo. Palakasin mo yung sarili mo. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, mag-comment po kayo. Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ayan. Sa mga kapuso natin, may mga nakarelate din ba? Pwede rin kayo mag-share ng inyong komento dito sa ating Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Basahin na natin ang kanilang mga komento. Katulad na lamang nitong si Jerlene. Ang sabi niya, kung ako hiwalayan niya na lang at magtrabaho para safe ang mga anak niya. Ako rin, single mom, pero nagtatrabaho para sa mga anak ko. At hindi dahil ang lalaki para matulungan ka na makatayo
hindi dahilan ng lalaki para matulungan ka na makatayo para sa sarili mo at para sa anak mo. Hindi yan ang sagot. Kung mahalaga ang mga anak mo sa'yo, dapat magsikap ka ng sarili mo. Tumayo ka bilang ina at ama para sa kanila. Para sa akin, ang mag-asawa, kung mag-aasawa ka ulit, ay pasanin lang at sakit sa ulo at gulo. Mabuti pa na tumayo ka at magsikap para wala ng gulo dahil alam kung kaya mo yan. Dahil ako ngayon, lahat kinakaya naman para lang sa mga anak ko. Wow. Good, no? Totoo yun. Diba? May mga ganun, marami din naman, 'di ba, na mga single mom na pinili na lang nila talaga yung mga anak nila. May mga ganun. Okay. Kasi ang sabi nga, dyan? kumbaga parang sila yung totoong ina na may malasakit sa kanilang mga anak. Totoo, kasi yung tao na papapasukin nyo sa buhay ng mga anak nyo, ay hindi naman nila kaano-ano. Mhm. 'Di ba? Kaya may possibility talaga na itong mga taong ito, pwedeng sa una, pangangakuan ka na ako bala sa mga anak mo, pero along the way, biglang hindi na ganun. Mhm. Kasi syempre, lalo pa pag nagkaroon na siya ng sariling anak sa'yo, Mhm. meron din naman na mga minamahal talaga nila. Meron. Yung mga meron. pero hindi lahat. Like, syempre, hindi naman nila kaano-ano. Yeah. Pero tsaka may parang usually, not lahat na, kumbaga may pagkakataon din talaga na sa mga anak na parang iisipin nila, ay napabayaan na ako kasi may mga bago na. At tsaka normal na nangyayari sa kanila, kung ano, sumasama ang loob, kaya napapabarkada, sumasama sa mga maling Kasi barkada. feeling nila na left out sila dun sa Yes. pamilya na meron Mm. sila. Kaya kadalasan, yun, may Lalo pa galit. kapag yung atensyon, pwedeng sa una nasa kanila pa, pero kapag ka nagkaroon na ng anak, Mhm. yung stepfather dun sa nanay o sa Mhm. mother nila, Mhm. parang dun na, syempre dun na lahat ibubuhos Yeah. yung mga atensyon. So sila, parang naghanap ng ibang outlet, napabarkada, doon nagkisimula yon. Ang sabi pa dito ni Amy, sabi niya, kung ako sa'yo, umalis na lang kayo ng lola mo. Natatakot ako para sa'yo, baby girl, dahil baka ulitin uli ng stepfather mo. Sa nanay mo naman, alam na pala niya ang ginagawa ng tatay mo. Dapat magdesisyon siya para sa kapakanan mo. Iwan niya ang lalaking yan. Kung mayaman lang ako, ampunin kita. At maipapayo ko sa'yo, laging ingatan ang sarili mo. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng stepfather mo na makalapit uli sa'yo. I'll be praying for you. I hope isend mo sa akin name mo. Gusto kitang ihag. Okay. Ito naman si Jessica. Ganyan din po nangyari sa akin nang maliit pa ang anak ko. May nakasama din po ako at nag-live-in din po kami kasama kong yung isa kong anak. Hindi kami nagkasundo ng biyanan kong babae, kaya kahit mahirap tumakas kami at binuhay kong mag-isa yung anak ko ngayon. May pamilya na siya at masaya na ako. Ito namang si Zenny, napakahirap ng ganyang sitwasyon ate. Parang lagi kang may kaba sa dibdib, lalo na yung ganyan yung stepfather mo. Pag natutulog ka, mangyari lamang na magpajama ka sana para tsak na maliit yung, pag ganyan kasi parang tsak na maliit yung bahay nyo, halos tabi-tabi kayo. So well, kung may sariling kwarto nga lang, mas okay na lagi kang nakalock, no? Hindi sapat. Mhm. Okay? Much better pa rin kung nakabukod sila. Yes. If Oo. ever. Lalong-lalo na itong ating bida. Kung kinakailangan, dapat nandun siya dun muna sa atin niya eh. Okay. Mhm. Ito, ang sabi pa dito ng ating mga bida-bida, sabi ni De La Cruz, hindi ko maintindihan kung bakit yung single mom naghahanap pa na makakasama. Alam naman natin na medyo delikado yung mga kinakasama sa may anak na babae. Totoo po yan ha. Mhm. Single mom ako pero hindi ako nakikipag-live-in. Bagkos nagwo-work ako ng kahit ano. Thankful and God's grace, malaki na mga anak ko, ang dami ng kayang mabuhay at ang dami ng kayang mabuhay ng walang lalaki. Exactly. Totoo yan. Maraming strong, independent woman, single mom na talagang kinaya nila. Ito ang sabi naman ni David. Ate Sender, maghanap na lang po kayo na matitirhan na malayo sa stepfather mo. At huwag nang hintayin na may gawin pang masama yan habang di pa huli ang lahat. Gawa ka ng paraan, ate. And yun. Sabi naman nung iba, gusto rin na mas lumayo na rin sa kanila doon sa stepfather Well, nila. that's the right thing to do. Mhm. 'Di ba? Lalo pat alam mo na meron ng mga senaryo na hindi magandang nangyari nung una. At napakalaking posibilidad na maulit-ulit kasi nga nandyan kayo sa iisang tahanan. Mhm. Alam mo, napakahirap na mabuhay araw-araw na meron kang takot, may kaba, na baka sakali isang araw biglang, lalo't babae, no? At dalaga itong ating bida, na minsan ay pinagtangkaan na nung kanyang stepfather at hindi malayong mangyari na baka sakali
na wag naman sana na dumating yung pagkakataon na matuluyang pagtangkaan siya ng masama. No? Kung maaari lamang, kausapin mo talaga ng masinsinan itong mother mo para masabi mo lahat ng mga hinaing mo sa buhay. No, para dito sa stepfather mo. Kung maaari, magpakaina itong nanay nyo. Kasi kung noon nga, do sa tatay mo talaga, no, nagagawa nitong mother mo na siya yung magsumika para mabuhay kayong mag-iina. How much more, no, na ngayon nangyari ulit yung nangyayari noon na itong pangalawa niyang napangasawa, ganun pa rin yung ginagawa na may pananakit, no? Mas okay na sana kung maghiwalay na lang, no, para kayo, safe kayo. Mas okay na pangalagaan yung safety nyo kaysa mawala ang isa sa mga kapatid nyo. Ay nako, nakakalungkot na makarinig ng mga ganitong klase ng senaryo. 'Di ba? Na may mga bagay na hindi masyadong napag-isipan. Or siguro baka wala lang ding choice noong mga panahon na yon kaya nalagay sila sa ganitong sitwasyon. Ang hirap ding sisihin kasi we don't know kung ano ba yung struggles nung mama nila noong mga panahon na yon kaya dito kumapit sa lalaking ito. Pero ayun na nga, sa mga nakikinig ngayon na pwedeng mangyari din sa inyo just in case, 'di ba? Lalong-lalo na dun sa nanay niya na umpisa pa lang, ganito na yung trato nung asawa niya sa kanya, nung tatay nitong ating bida, nagpadami pa ng anak. Dalawa Diba? pa, no? Hanggang sa, alam mo yun, lalo kayong nahirapan. Tapos, parang tinotolerate mo na lang, parang hindi kayo masaktan daw. Ang hirap nun ha. Tapos hindi pa sila natulungan dun sa sinasabi nila na sa barangay dati. Alam mo yan, dahil pinagdaanan itong ating bida. Tapos ngayon, nandyan ka pa din sa ganyang sitwasyon, nahihirapan ka pa din. Gusto ko lang rin sabihin dito sa ating bida na si Angela na bagamat naranasan mo yung mga ganyang buhay, patunayan mo, since nag-aaral ka, tapusin mo yung pag-aaral mo at gawin mong kasangkapan itong mga pangyayari sa iyong buhay para makapagsumikap, makatapos at magampanan yung pagiging isang anak mo dito sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Kumbaga, ikaw yung mangarap para sa kanila. Ikaw yung nandyan, ikaw yung nakakaintindi, ikaw yung magsumika para lang maiahon, no? Hindi lang sarili mo, pati pamilya mo. At ito po ay para sa mga kababaihan na nakikinig ngayon. Tandaan nyo po, kayo po ang nagdadala, kayo po ang nagbibitbit na mga sanggol dito sa mundong ibabaw. So sana po is maging matalino po kayo sa pagpili ng mga mapapangasawa nyo, ng inyong mga magiging kabiak. Okay? Yes. Kayo po dapat yung sobra-sobrang mitikuloso o mitikulosa. Mitikulosa ba? Mitikulosa. Diba? Sa pagpili ng inyong magiging kabiak, makakapareha nyo. Kasi po, tingnan nyo, anong nangyari? Ilang bata yung nahihirapan, ilang bata yung kailangang gumising at matulog sa ilalim ng truck. Diba? Nang dahil lang sa maling pagpili nyo. Alam mo, sabi nga daw, may narinig ako lang na nagsabi sa akin, kung ikaw daw yung nagmamahal, pero malalaman mo na nasa tamang tao ka kapag nagiging mabuting tao ka. Diba? Parang siguro kung halimbawa naging mabuting tao ka, nalaman mong tama yung naging karelasyon mo dahil ikaw mismo gumagawa ng mabuting gawain. At parang kung sa pagiging ina, nagiging mabuti kang ina, kung maganda lang rin yung naging mabuti rin yung napangasawa. I mean, At saka, di ba? Oo. At saka, tandaan nyo mga kapuso, kapag hindi na maganda yung trato sa inyo, mapag-isipan nyo yan. Biruin mo yun, tinatsaga mo, nag-a-addict. Sa'yo kukuha ng pang-addict niya. Tapos, yung mga anak nyo, nagugutom. Ikaw, kailangan mong magtrabaho para buhayin itong lalaki na ito? Itong makapal ang mukha na lalaki ito? Hindi po ganon ang pag-ibig, mga kapuso. Diba? Huwag tayong nalilito. Akala natin pagmamahal pa yung ginagawa natin. Hindi na po, kasyungahan na po yun. Okay ha? Tandaan nyo, kung mahal kayo ng mga partner nyo, kung toong nagmamahalan kayo, gagawa at gagawa yan ng pagkakataon para kumita ng pera, para matulungan ka. Pero ikaw, pinapabayaan kang nagtatrabaho?
Ay nako, wala kasi tayong ibang dapat sisihin dito kung hindi yung ugat, kung saan ba nagmula. Mhm. Okay? At sana, wag po kayong maging ugat na katulad nito. Sana po ay maging good ugat kayo. Charot. Kasi ang kawawa po. Mga bata, yung Oo, mga anak. yung mga anak na wala namang kamalay-malay na, hala, dito ako lumabas. Ito pala pinili ng nanay ko. Kasi Aray ko. siguro ay nasaktan tapos may nagpakilig. Ay ayun, sumama na agad. Nako, Wag mga ganon. kapuso. No, sa mga kapuso natin, alam ko marami pang nagko-comment ngayon na ganun din yung Ang nangyari sa daming kanila. nakaka-experience. Ang daming nakaka-relate. Kasi, at meron ding mga tinatamaan, medyo quiet na lang. Charot. Ito nga, si Pero yun Lisa, ang, yun ang realidad, mga kapuso, ha? Single Please. mom daw si Lisa, 16 years, pero never siyang nakaisip na mag-asawa ulit at mag-jowa. Yun. Hindi Diba? na lang nag-asawa. Kasi may mga kilala din ako, alam mo, yung mga hindi nagjowa, mas successful sila. Mhm. Yung dun na lang itinuon yung yung kanilang buhay sa mga anak nila. Ang dami kong kilala na mas successful sila. Mhm. Totoo yun, ha? Yeah. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Eto na, ibalik natin ang ating bida. Hello? Layo ka sa radyo. Nagpi-feedback tayo. And then, hello? Hello, Angela. Hello po. Ayun. Sana ay makatapos ka na iyong pag-aaral at wag mong gagayahin ang desisyon ng iyong ina, ha? I'm sorry to say this pero hindi maganda ang mga naging desisyon niya sa buhay. 'Di ba si ate mo maagang nag-asawa? Okay, pero hindi sa sinisisi ko siya, ha, kasi I know naman na binigay niya ang lahat para sa inyo at ginawa niya ang lahat para sa inyo. Pero may mga maling desisyon din siya. Okay? Opo. Wala namang perpekto dito sa mundong ito. Lahat naman tayo nagkakamali. Okay, so ganun na lang. Siguro much better. Ang daming nagsasabi dito na ikaw ay umalis dyan sa poder na yan. Lalo pat hindi nga naging maganda. Nagkaroon ng mga time na alam mo na, may binalak na hindi maganda sa'yo, yung stepfather mo. So sana, baka kung pwede, doon ka muna kay ate mo, mas safe ka doon. Basta ingatan mo. Number 1, ingatan mo ang sarili mo. Angela? Opo. So, marami ang nakikinig ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko lang po mag-thank you sa mga nagbigay po ng advice. And gusto ko lang po sana magsabi na sa mga nag-ano po kay mama na mas pinili po yung lalaki. Hindi naman po kasi sa mas pinili ni mama. Parang mas naano lang po niya na mas kaya niya po kung may katuwang po kasi siya. Actually, yun talaga yung iniisip natin. Mas kaya natin na may katuwang. Lalo pat 5 kayo or 4 kayo. 'Di ba? Pero may mga pagkakataon kasi, may mga senaryo kasi na yun pala yung mas magpapahirap sa buhay natin. Hindi naman namin siya sinisisi kasi nga we know or alam naman namin na kailangan niya na akala kasi para sa inyo yung ginagawa niya. 'Di ba? Gusto niya na may katuwang, mas madali talaga kapag may katuwang lalo pat pure yung intention. Iba yung nakatuwang at tulungan siya. Yun kasi yung ibig sabihin ng katuwang, tulungan, 'di ba? Katulong. Pero hindi kasi lahat ganon. Okay? Like katulad ng ginagawa nung stepfather mo. Tapos umabot pa sa angulo na ganyan yung nangyari. Okay? Hindi yun katuwang. Diba? Pero yun nga yung gusto sanang mangyari. Sana. Na para mas mapadali yung lahat. Pero doon nga siya nagkamali kasi mas lalong humirap. 'Di ba? Opo. Pero alam naman natin, aminado tayo na yun ay ginawa niya para sa inyo ng mga anak niya. Anyway, alam mo yung mind over matter, Angela? No, na sana maunawaan din ng mother mo. Na kapag iniisip mo na kaya mong gawin, magagawa mo talaga. Yun. Okay, ano pa yung gusto mong sabihin, Angela?
Wala naman na po. Maraming salamat at ingatan mo ang sarili mo ha, please. And I hope one day makagraduate ka, makapagtapos ka, at maging maayos ang buhay mo. Huwag kang titigil ha. Yung mga pagsubok na yan, nandyan talaga yan. Yan yung mga way para patatagin tayo. Kahit na nahihirapan tayo ngayon, umiiyak tayo, may mga questions tayo. Bakit nangyayari sa atin to? Part yan ng buhay. Lahat naman tayo may struggle sa life. Iba-iba lang, pero nasa sa atin yun kung paano natin lalabanan, okay? Okay. Angela? Opo. Okay. Maraming salamat, Angela, sa pag-share ng iyong story. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.